Hallelujah. Sa poon ay manatili, siya'y sa ating lalagi, mamungang maluwalhati. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, mag-ingat kayo sa mga bulaang propeta. Nagsisilapit sila sa inyo na animoy tupa, ngunit ang totoo'y mababangis na asong gubat. Makikilala ninyo sila sa kanilang mga gawa. Napipitas ba ang ubas sa puno ng dawag o ang igos sa puno ng aroma? Nagbubunga ng mabuti ang bawat mabuting punong kahoy, subalit nagbubunga ng masama ang masamang punong kahoy. Hindi maaaring magbunga ng masama ang mabuting punong kahoy, ni ng mabuti ang masamang punong kahoy. Ang bawat puno na di nagbubunga ng mabuti ay pinuputol at itinatapon sa apoy. Kaya nga, makikilala ninyo sa kanilang mga gawa ang mga bulaang propeta. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ang mensahe po sa atin ngayon ng mahal na pong Jesus Nazareno ay inawit kanina ng ating kantor. Alleluia, alleluia, sa poon manatili. Siya'y sa atin lalagi, mamungang maluwalhati. Namamalayan man niya o hindi, maaaring nabiktima din ng bulaang propeta si Haring Hosias sa unang pagbasa. Pero nang magbalik siya sa Panginoon sa pamamagitan ng aklat ng kautusan, kinilala po niya ang kanyang pagkaligaw dahil sa pagsuway ng kanilang mga ninuno. At sa harap ng madla, taimtim siyang nangakong susunod sa kautusan. Dala niya ang buong kaharian sa paninindigang iyon. Sa Ebanghelyo, dito po tayo pinag-iingat ng mahal na poong Jesus Nazareno. Naglipa na po ang mga bulaang propeta. Ang propeta po kasi, kung tunay, ay sa katotohanan tumitingin at pinapangalanan ang katotohanan, magustuhan man o hindi ng iba. Ang propeta po pagbulaan ay binabaluktot ang katotohanan para kumasya sa kabuktutan ng kanyang pakay o layunin. Madali nila tayong malinlang dahil ang madali po nating makita ay ang gustong makita ng ating mga mata. Naglipa na nga po sila. Nagkakapitalize sa ating sense of fear and insecurity. Pag nakasilip ng pagkakataong vulnerable ka, papasukan ka nila.
nag-aan yung tutulong, pero bibiktimahin ka pala. Kaya kung nabudol ka't nakuha ng lahat sa iyo, baka naghangad ka rin ng doble. Kung napagdalawahan ka, baka naman ginusto mo ring makaisa. Ang umaalipin sa kanila'y maaaring humahamit-hamit din sa atin. Hinihintay tayong pumatol. Mga kapatid, ang pag-iingat na tinutukoy po ng mahal na pong Jesus Nazareno ay hindi lamang sa mga personified forces sa labas ng ating sarili. Ang pag-iingat ay nag-uumpisa sa kung ano ba ang nakakakuha ng ating atensyon. Kung alin ba ang nabibigyan natin ng pangalawang lingon nung ating second look. Malalaman po nating napasok na nila tayo pag paulit-ulit na natin itong nakikita at naririnig sa ating alaala. Pag ang mga tungkol dito ay nakakaalpas na sa ating dila sa mga karaniwan nating pakikipagkwentuhan at pakikipagbiruan. At pag hinihimig-himig na natin ito, na parang huling kanta nating narinig, alam na natin, napasok na tayo ng bulaang propeta. Minamahal kong mga kapatid, makapag-iingat lamang tayong tuluyan pagkasangga natin ng Diyos. Ang biyaya nawang ito ng Espiritu Santo ang tanggapin natin sa pagpapatuloy ng ating pagdalangin. Ang pagtatanggol sa atin, ang pag-iingat sa atin. Ang banal na Eucharistiya nawa, ang magbigay lakas at talino sa atin para kumilatis ng mabuti sa pagitan ng tunay at peke, sa pagitan ng talagang tutulong o ng manloloko lamang, at sa pagitan ng Diyos at hindi Diyos. Mahal na poong Jesus Nazareno, kayo po ang pumili sa amin. Tulungan niyo rin po kaming ang piliin ay kayo.